Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Talagang please na please tayong lahat. Ako yung papasalamat sa Panginoon. Nakita ko sa kaninang umawit. Ako talagang nagmana. Dito mo sa amin, hindi sa akin. Salamat sa Panginoon sa pagmamahal ng Diyos sa atin. May pinagmanahan siya. At ang kabuti. Happy ko Lord. Malaking katuwaan sa akin na yung mga apo ko lumalaki na sila ay nasa Panginoon. Amen. Kita ko kanina si Queen, sabi ko nga, para kailan binary dito umawit. GD, alam mo mag-iwag yung dalawa ng GD dito na nila. Napakalaki kong blessing sa atin yung mga batang yan. Kaya sabi ko si Atara, maglakad-lakad ka na rin kasi kayo yung mga tatakpo dito. Inso nga, bilis tumakat din siya eh. Alas magkaedad lang sila ng GD, di ba? O mas bata pa pala sinusunod ng kaya purihin ng Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Salamat po na kailangan namin nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa pagmamahal mo sa amin bilang mga anak mo Lord. Salamat Panginoon sa napakagandang mensahe kanina sa aming Sunday School. Dalangin po Ama na ang mensahe mo ngayon Father God ay kapulit din Panginoon ang mensahe kanina. Salamat Panginoon, pagpalain mo yung mga anak, bigyan ng katalino na ito aming maunawaan Panginoon ako Lord bilang lingkod mo na magtuturo. Tulungan mo ako Panginoon na ito yung mga bahagi ay yun sa iyong kalooban mo. Salamat po Panginoon, umidalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, hallelujah. Paano mo ihahanda ang inyong sarili sa pagtanggap ng blessing mula sa Diyos? Paano ba natin hinahanda ang ating sarili sa pagtanggap ng blessing mula sa Panginoon? Pero bago po yan, panahulin mo natin yung maliit na video na ating prepare. Yan ang trabaho ng business para sabihin mo, busy ako Lord. Hindi ka na kayang paglikuran. Kaya ka binigyan ng sasakyan, binigyan ng bahay, binigyan ng pera, binigyan ng business, binigyan ng talento, binigyan ng wisdom. Kasi yan ang gagamitin mo para sampahin mo ang Diyos. Kaya the more na inaangat ka ng Diyos dyan, the more na binibigyan ka ng Lord ng mga opportunities, dapat lagi mong sampahin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ang ayaw kong marinig ng Panginoon na salita, busy. Busy tayo. Ang busy po ay katumbas ng pagsamba natin sa Diyos-Diyosan. Kasi kaya ka naging busy, binigyan ka ng Panginoon ng pagpapala, pero yun ang ilaganti mo ng salitang busy at naging busy ka sa mga bagay na kung saan pinagkaloob sa iyong Panginoon. Baga, doon tayo tumuol sa ibigay ng blessing, huwag doon sa blessing lang. Kasi maaari po itong mawala isang bigla. Wala po tayong pinili pagmalaki sa Panginoon. Ang buhay po natin ay parang saglit lang na dadaan sa mundo ito. Pero ang Panginoon po, pag siya po ang ating pinanghawakan ng kanyang salita, hindi po natin babanggitin ang salitang busy. Ibibigay po ng Panginoon ang mga pangailangan natin, hindi po tayo makukulang. Kaya purihin ang Panginoon. Alam ko po, tayong lahat, bilang pinag-aabalahan. Pero sana po, padating sa Panginoon, laging number 1 siya sa ating buhay. Gandang awit kayo na. Talagang sabi si Lord, ang number 1 sa buhay natin, you're the only one. Talagang siya lang talaga. At alam ko tuwan-tuwa ang Panginoon sa mga awitin niyo na ating napakinggan kanina. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin na tayo ay talagang binibigyan ng Panginoon ng mga bagay na kailangan natin tanggapin. Pero sana naman po kung natin gawin dahilan yung mga pagpapalang ibinigay ng Panginoon na tayo ay maging busy dahil sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos. Para tuloy-tuloy po ang pagpapala, ihanda po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng blessing mula sa Panginoon. Sabi ko nga, mas masarap maghintay ng blessing kaysa sa kaparusahan na ibibigay sa atin, no? Masarap po maghintay yung lagi kang naghihintay ng blessing galing sa Panginoon. Ipagkakaloob po yan ng Diyos. Sabi po sa Matthew 6 verse 1, maging matuto po tayo sa harapan ng Panginoon. Maging totoo po tayo. Sabi po diyan,
Pag-ingatan ninyo hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong mga na nasa langit. Pag-ingatan na po natin na huwag pakitang tao ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kasi po pag hindi pakitang tao ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi mo babanggitin ang salitang busy. Kasi yun yung pinaglalaanan mo lagi ng oras mo. Pag sinabi may merong kang part, sabihin, hindi po yun kami ang nagdidikta, hindi po kami yun ang nag-prepare para sa inyo, kundi yun po ay ang Panginoon. Ang Banal na Espiritu na mungusap na ito ang gawin mo, ito ang tawagan ng tao ito. Kasi kahit si Moises noon, tinuturuan ng Panginoon si Moises, at dinidiktahan siya na yung mga taong na dapat niyang tawagan. Ganun din po sa ngayon. Kaya sabi ko, ibabalik na natin yung ating pong pag-speak ninyo tuwing Merkulis. Amen. Kahit sa ating sa prayer, magkakaroon po ng schedule bawat isa. At magkakaroon po ng magkakaroon tayo ng parang mag-regrets kami ni Pastora kung ano yung palalim ng palalim. Kasi kailangan po talaga na matuto tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Dapat po hindi tayo mamiligaw kasi baka bandang huli hindi naman laging kasama ko kayo. Hindi sa ibang lugar, hindi kayo mapunta sa ibang lugar at mahirap pag tayo ay maniligaw. Na tayo ay mapunta sa talagang ang pagsamba nila ay nasa tao lang, sa leader lang. So dapat po ang Panginoon natutukan natin yung pagsamba sa Panginoon. Sabi niyo, huwag maging pakitang tao ang ating pagsamba sa Panginoon, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 2, kaya nga kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa ating pong pagbibigay, pagtaos po sa puso natin, mayroon pong biyaya na galing sa Panginoon. At hindi na kailangan malaman pa ng kahit sino. Kasi po pag sa Panginoon, ang Panginoon lang nakakaalam, siya lang na Diyos natin buhay, na nakakaalam ng hindi nakikita ng iba, na Diyos natin hindi natin nakikita, siya po ang nagbibigay ng blessing sa atin. Siya po ang nagbabalik ng blessing para sa atin. Pero pag nagbigay daw po, pinagmalaki mo yung binigay mo, mayroon ka ng tinanggap. Kasi yung papuri ng tao na binigyan mo, natanggap mo na ang kabayaran. Wala ka nang hihintay yung pagpapala. Kasi naipakita na naibigay na sa iyo yung gantimpala na iyong tinanggap. Kaya sabi sa verse 3, sa halip kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Masarap po magbigay na yung walang nakakaalam kahit sino. Ay, alam mo, may hinihintay ka. Yung bang walang alam ang lahat ng tao sa paligid mo na mayroon kang malaking blessing na hinihintay sa Panginoon. Wala silang kaalam-alam na ito ay malaking pagpapala yung hinihintay mo na kahit sinong tao hindi nakakaalam. Kasi pwede po yan maagaw ng kaaway, pwede pong matrap. Marami pong mga pwedeng gumawa ng parang para matrap yung blessing para sa iyo. Pero pag walang nakakaalam, darating at darating yun, ikaw lang ang Panginoon na nakakaalam. Bakit kaya biglang nagkaroon ng sasakyan hindi mo alam yung pala mayroon siyang blessing na hinihintay na siya lang at ang Panginoon na nakakaalam. Yung gusto po ng Panginoon, matanggap natin yung blessing. Matanggap natin yung di ba pag ikaw ay mayroong gagawin, pag may mga bagay kang gustong gawin, pero pinaplano mo na walang nakakaalam. Ba sa pag-aaral, may mga talagang desididong mag-aral. Alam mong ginagawa niya, talagang nagsusunog ng kila yan. Sabi nga nung nung panahon namin, sunog kila yan. Kasi nung panahon namin, talagang totoo, sunog kilay noon pag nag-aaral ka. Kasi ang ilawan noon, yung tungkalong, yung ilawan talaga na pag nagpapasa ka, masusunog talaga ang kilay mo. Kasi nga, literally talaga masusunog kilay mo kasi gaganyan mo. Tapos, pag ano mo sa ilong mo, maitim yan, parang tambutso yan. Kasi yung usok, di ba pwede?
Totoo naman yun. Talagang ganun po nung walang pa ng kuryente, lalo sa bukid. Walang smoke bleaching. Oo, tapos may limit pa yan. Hanggang alas 8 lang. Kasi ang gas, kulang. Laging may limit yan sa... May limit yan. Dapat 6 nakakain na. 7 nakapag-pray na. Tapos dapat alas 8 tulog na. Ganun sa bukid. Mataas na yung 8 eh. Karamihan mga 7:30 tulog na yan. Ba? Oo, kaya talagang nandun yung ano kaya pa nag-aaral ka nun, totoo po yun. Sunog ang kilay mo. Walang kilay ang mga nag-aaral nun. Ngayon, kahit wala kang kilay, hindi ka maglagay ng kilay, di ba? Ang gaganda pag nilalagay ng kilay. Kaya nga may kasabihan Mabilis na. nagsusunog ng kilay. Oo, nagsusunog ka talaga ng kilay nung panahon na yun. Pero ngayon, iba na po ang nag-aaral ngayon. Medyo high-tech na. Diba? Talagang nakaharap ka sa computer. At iba na, pati nga yung ano, nung napunta kami sa dito, pati yung pag-order doon, nakalagay na sa cellphone, yung malaking cellphone, doon ka napipit doon. Yun, wala tayong alam. Oo. Swipe na lang yung iyong mga card. May mga pagbabago po. Sabi po sa verse 4, sabi po sa Matthew chapter 6 verse 4, hallelujah. At yung chapter 8 verse 4 sabi po rito, gawin mong lihim ang inyong pagbibigay sa limos at ang inyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Purihin ang Panginoon. Siya po ang magbibigay ng gantimpala sa atin. Amen. Yung lihim natin ginagawa. Masarap po yung hinihintay mo yung pagpapala na walang, sikreto lang, wala nakakaalam. Malalaman nila nasa iyo na. Kasi malalaman din nila kasi magtatights ka rin. Ang laki ng tights ni kapatid na. Pinagpala na ito ng Panginoon. At patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Amen. Ibibigay ng Panginoon sa iyo yung mga pagpapala. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. Hindi po ito pwedeng mabalit, hindi ito pwedeng mapako. Matutupad at matutupad po ito. Na ibibigay ng Panginoon yung pangako niya sa iyo. Hindi yun magkakamali ang Panginoon. Ang sabi po, ito po ang katuparan para tayo ay talagang tumanggap ng blessing mula sa Panginoon. Ibigay po natin ang 10%. Amen. Sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ng pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yan po ang hindi pwedeng pasinungalingan ng kahit sino. Pag ikaw po ay nagbibigay sa Panginoon, sigurado pagpapalain at pagpapalain. Hindi po ito mawawala ng bisa. Matatanggap natin ang pangako ng Diyos sa atin. Ganun po natin makukuha ang blessing sa pagtanggap natin sa Panginoon. Pag naging po tayo laging tapat sa Panginoon, at laging siya ang ating, kumbaga yung ating salita ay laging, ang wala yung salita natin na busy. Kasi yung salita po palang yun ay katumbas nun yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At doon galit na galit ang Panginoon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, puti po ng Panginoon sa buhay natin na mayroon po siyang pangako. Pag yan po yung ating ginawa, talaga pong ibibigay ng Diyos ang ating mga pangailangan. Hindi po magdadalawang isip ang Panginoon, makakamit natin yung mga pagpapalang yan mula sa Panginoon. At kailangan po natin gumawa ng kabutihan para rin sa ating kapwa. At ang sabi po sa John 13, verse 12 hanggang 17, sabi po dyan, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinawag ninyo akong Guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganoon na ako. Sabi sa 14, kung ako nga Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyo hugasan ang mga paa
ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sabi sa 16, pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Last verse, ngayon alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Sa ating po paglilingkod sa Panginoon, kasama rin po yung paglilingkod sa kapwa. Amen. Kaya yung tinatalakay ni Pastora kanina sa last verse, yung pang-apat, halos ganyan po. Na talagang nakikita po yung ating paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan sa pagtrato natin sa ating kapwa. Bago ka maging lingkod ng Panginoon, dapat matuto kang maglingkod sa kapwa mo. Bago ka maging pinakamataas, dapat maging pinakamababa ka muna. Matuto kang magmahal, paglingkod sa kapwa mo, kaya sabi ko, ganda ng kanyang napulot kayo sa mga binasa niyang verse, dapat mawait, mapagmahal, nandun lahat yung bunga ng banal na Espiritu na matiisin, makikita mo ron. So yung po pala kailangan natin. Kaya pala lahat ng ginagawa natin sa kapwa natin, tayo po ang mag-aani. Amen. Pag ginagawa po ito, sabi niya sa last verse, ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Siyempre, pag nakagawa ka ng kabutihan din po ang ating harvest. Yun po ang ating aanihin. Sabi ko nga, mas maganda maghintay ng pagpapala kisa sa sumpa. Diba? Puro pagpapala po ang matatanggap natin pag ginagawa natin ito. Maraming taong natutuwa sa iyo, maraming taong nagkakaroon ng interest na ikaw ay tulungan. Diba, tubukan mo na tulungan mo yung kapitbahay mo, wala yung mga magulang, tapos napansin mo, walang pagkain. Lapitan mo sila, bigyan mo ng pagkain. Pag uwi ng magulang nun, magtatanong, saan galing ang pagkain? Ay, binigay ko ng kapitbahay. Ikaw na magulang, nag-iisip ka kung paano mo siya gagantihan. Ano kayang gagawin ko sa kanya? Dapat magkapira na ako. Para gusto kong mabigyan ko yung nagbigay sa anak ko ng pagkain ako'y wala. Laging ang iniisip ng mga tao sa paligid mo, tulungan ka. At yun po ay malaking biyaya, malaking blessing po na dumarating sa iyo. Hindi man sila mismo makapagbigay dahil sa mga binibigkas nila sa kanilang kaisipan, nagkakaroon po ng koneksyon yun, hindi man sila ang eksaktong makatulong sa iyo, may mga taong gagamitin ng Diyos para ikaw ay pagpalaki. Kaya bawat po ginagawa natin, hindi po ito nawawala ng saysay. Bawat po magagandang bagay, mahalagang bagay, kabaitan atin pong ginagawa sa mundong ito, dito po mahaharvest mo na ang yung bunga nun, dito pala mahaharvest mo na. Maranasan mo na. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, ang taong mapagbigay ay lalong yung mayaman, ngunit naghihirap ang tikog ng mga kamay. Di ba kahit mga kamag-anak natin kung minsan, kilala mo na yan lahat eh. Pag yung kilala mo, ayaw ko itong pumunta, kailangan ko. Bakit? Kasi sigurado yan. May mga ganun, may mga ano na pupunta ka pero bago nakakain, marami mo ng seremonya. Pero naman ganyan, hindi yung kinitiyahin. Talagang kailangan, ano muna, no? Hindi yun dito hindi dito. Na talagang marami munang mga, seremonya. So, dapat po gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Kasi yun lang po ang resulta ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pag wala ka nagagawang kabutihan, ibig sabihin wala ang pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Kaya nung sinabi ko nung nakaraan na, yung kaya mong magbigay kahit last money mo na, kaya mong ibigay, kaya mong itulong. Kung wala na, pag-pray mo na lang. Pag-pray mo na lang. Kaya kung ano yung meron ka, diba sabi ni Pablo doon sa bulag, sabi niya, hindi ka namin mabibigyan ng salapi. Pero kung anong meron kami, yun ang ibibigay namin sa iyo. At pinagaling nila yung bulag at nakakita po. Amen. Kung anong meron tayo, yun po ang pili natin ibigay. At sa pagtulong po natin sa ating kapwa, magiging blessing po talaga na malaki para sa atin. Sa bawat ginagawa natin, tayo po ang mag-harvest. Tayo po ang makikinabang sa lahat ng ating ginagawa sa ating kapwa. Masarap pong tumulong sa ating kapwa. Masarap pong magbigay. Pag tayo po ay may bibigay sa pagtulong natin. Kapag tayo po ay nakatulong, masaya. Diba? Nakaramdam kayo na pag nakatulong ka, kahit yung
Makita mo isang matanda tumatawid sa kalsada, lapitan mo, alalayan mo pa kabila. Di ba malaking tulong yun. May mga ganun na talagang mararamdaman mo yung pagiging, pagiging mabait mo. Amen. Di ba? Yung tulad yung nakaraan na sabi ko, yung sa EDC nakita ko yung pulubi ay tumakbo dun sa kasi may nagtapo ng balot ng Jollibee, yung karton. May nagtapon na pinahiwa ko siguro konti. Kinuha niya, kinain, hindi talaga ako nakatiis. Bumaba ako, bumili ako ng pagkain doon sa kabilang kalsada para bigyan siya ng pagkain. Parang hindi mo matingnan, kinakain niya yung tinapon na. Hindi mo kinakain. Kaya bumili ako ng pagkain at binigay ko sa kanya. Pag naramdaman niyo yung mga ganong puso, mayroon pong gandang blessing sa atin ng Panginoon. May maramdaman mo yung ganon. Yung kahit sa aso na nagugutom, parang may awa ka. Ay, yung ganyan. Kaya nga pag minsan nakakita ko sa Facebook ng mga ganyan, sabi ko totoo pala. Yung nakita ko natin yung aso, hinampas niya, bumalik yung kahoy sa ulo niya, tumama. Diba? Kasi, okay, yung mga ganyan, kaya pagdating sa mga mararamdaman mo sa puso mo, na mayroon ka ng awa na yun. At pag naramdaman mo yun, ay ibig sabihin ng banal na Espiritu ay nasa. Amen. Diba? Kahit sa balita, parang kakita ka ng balita na mayroong baha, mayroong mga taong nahihirapan. Nag-pray-pray ka ka, Lord, tulungan mo naman sila doon sa lugar na. Pero kung isipin, hindi mo naman sila kilala, hindi mo naman sila kinakaano-ano. Pero malay mo, baka may kamag-anak ka doon, hindi mo lang alam. Pero kahit hindi mo kamag-anak, responsibilidad mo rin na ipag-pray sila. Wala man ikaw doon at hindi mo man sila kilala, pero meron tayong karapatang ipag-pray sila. Ingatan sila. Amen. Panginoon, tulungan mo sila. Lagi natin nabibigkas kahit na hindi naman, pero nabibigkas natin. Na ipapag-pray natin sila na, Panginoon, tulungan mo rin yung mga taong na nagsasakripisyo. Papalad tayo dito kahit kung nakaraang puro baha kung saan-saan tayo, hindi binaha. Amen. Walang baha dito sa atin. Kaya magpasalamat tayo. Pero lagi naman ang pangako ng Panginoon, kung mayroong magsakuna sa isang lugar, walang ibang ililigtas at dadamputin ng Panginoon kundi ang kanyang anak. Amen. Tandaan natin na tayo bilang mga tao, pag ang anak mo nasa kaguluhan, tatakbo ka ron, susugod at susugod ka ron para kunin yung anak mo. Diba? Gagawin mo ang lahat. Ang Panginoon po masigit doon ang kanyang ginagawa pag tayo po ay kanyang anak. Kaya nga tayo pinapalo Tayo ay dinidisiplina kasi gusto niya maging tama ang pagiging pamumuhay mo. Maging tama ang dapat mong galaw. Kasi pag tayo po ay yung guide talaga ng Panginoon nasa atin, di ba sa magulang? Ang magulang natin, gabi na, huwag nang lalabas. Di ba yung iba na hindi nagkikinig, minsan napapahamak. Kasi nga, sinabihan na huwag na kayong lalabas, alanganing oras na. Kasi kahit naman yung mga magulang ay medyo hindi pa masyadong patandaan, maraming karanasan na rin yan. Baga, sa mga nga, huwag ka na munang pupunta kasi alanganin oras na. O alanganin ang panahon. Parang, meron tayong advance yung ating kaisipan, laging pangangaral. Ang Panginoon po, kaya kung minsan nagkakaroon tayo may pinagdadaan ng problema, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Gusto po ng Panginoon na maging matuwid ang ating pamumuhay. Maging tama po tayo sa ating pamumuhay. Diba? Minsan, ngayon ko lang na-realize yung ginawa ng nanay ko nung una na lagi ko itong naipipinto yung nagsasain siya na yun na lang yung bigas, kinuha pa, ibinigay pa doon sa kapitbahay namin. Sinain, dinagdagan ng tubig, dilugaw na lang. Ngayon ko naunawaan na talagang dapat pala gawin mo yun. Lalo kung dalawang bahay lang kayo sa bukid. Kasi pag sumakit ang tiyan ng kapitbahay mo, ikaw ang bubuhat, lalo kang mahihirapan. Kasi tiniis mo, hindi mo binigyan. Pag humiyo yun, humingi ng tulong, walang ibang bubuhat doon kundi ikaw. Amen. Ikaw ang walang sakit eh. At ikaw ang nagsabi, mantala kung hinatin mo, parehas kayong hindi sasakitan dyan, masaya pa kayo. Diba? Kaya pag nakagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, napalaki talaga kong biyaya sa ang ibabalik ng Panginoon sa atin. Kaya, hindi daw tayo nabubuhay hindi daw tayo parang isang island na mabubuhay ng para lang sa ating sarili. Mabubuhay tayo kasama rin ang ating kapwa. Kaya sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa dahil ang iyong sarili. Mahirap na kung sarili mo lang lagi mo inamahal mo. Di ba? Mahirap yan nga lagi ko sinasabi, huwag mong kaawaan ang sarili mo kasi mayroon tayong Diyos na buhay.
Tumulong ka lang hanggat kaya mong tumulong. Magbigay hanggat kaya mong magbigay. At pagpapalain ka ng Panginoon. Ganun po yung pagtanggap natin sa blessing ng Panginoon. Yung po yung pag-attract natin sa blessing mula sa Panginoon. Yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang Panginoon nga, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Panginoon na yun, ha? Eh tayo pa kaya? Yung sabi ni Pastora kanina, talagang dapat mayroon tayong yung mga binanggit niya kanina ng sa mga verse ng mga kabaitan talaga. Diba? Na minsan kasi mga kaunting ay lumalaki. Huwag na natin palakihin. Bigay natin lagi sa Panginoon. Magtiwala tayo lagi sa Panginoon. Ilaan natin ang ating sarili bilang paglilingkod sa Panginoon. Yung buhay natin, bigyan natin ng halaga para purihin ang Panginoon. Ilaan natin ito sa Panginoon. Ang buhay natin. Saglit lang tayo. Sabi ko nga sa mundo, saglit lang tayo dadaan sa mundo. Hindi tayo mananatili dito. Sabi nga sa Biblia, para lang tayong usok. Dumaan at wala na. Kasi sa Panginoon, ang 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Kanya. Eh, isang daang taon ka lang din. Para ka lang talaga. Ilang minuto ka lang. Oras, baka saglit ka lang talaga na dumaan. Tapos wala kang nagawa. Ano ba yung nagawa natin? Napakahalaga po. Hindi po ito pahabaan ng buhay. Ito po yung, ano bang nagawa mo? Kahit na 300 years ka, wala ka namang nagawa para sa kapurihan ng Panginoon. Anong maisasaysay sa'yo? Anong pwede mong naiwan? Malilimutan ka rin. Pero pag mayroon kang nagawa, yun po ang pinakamahalaga sa atin. Pinagpapala ka na ng Panginoon, marami pang taong natutuwa sa iyo. Amen. Yan sabi po sa Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. Sabi po diyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y makikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Diyos. Diba? So tayo raw po, ialay natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. At huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Alam naman ninyo ang takbo ng mundo, di ba? Alam naman natin yung mga dapat natin hindi ginagawa. At alam naman natin kung anong dapat natin ginagawa. Sa bawat ginagawa po natin, dapat alam natin. Pero tayong wisdom, tama ba yung ginagawa natin? Ano ba yung ginagawa natin? Tayo ba ay nakikiayon na sa takbo ng mundo? Sabi niyo, huwag daw tayong makiayon sa takbo ng mundo. Bagaman tayo nasa mundo, pero namumuhay tayo ayon sa kultura ng Panginoon. Kasi hindi tayo taga rito. Kumbaga nasa isang lugar ka, halimbawa napunta ka sa Bisaya, kung ikaw ay, kung anong kaugalian, di ba kaugalian tulad ni Daniel, si Daniel, nung siya ay nasa kanila, siya ay nananalangin 3 times a day. Kaugalian niya yun. Kaya nung napunta siya doon sa kaharian ng Persya, na pinagbabawal ang pananalangin, siya ay naparusahan. Kasi kaugalian niya yung ginagawa pa rin niya yun. Tayo, kahit nasa tayong lugar, dahil tayo ay anak ng Panginoon, kahit nandun tayo, dapat ang makita sa ating ugali, yung ugali natin mula sa Panginoon. Yung ating ginagawa, kung tayo nananalangin, tayo ay isang mabuting tao, tayo ay gumagawa ng kabutihan, dapat yun din po nakikita sa atin, yung kulture ng Panginoon. Yung sabi nga, mangyari Panginoon ang kalooban mo dito sa lupa, para ng sa langit. Yung narito nga tayo, pero yung ating ginagawa, ayon sa kalooban ng Amang nasa langit. Hindi po yung kalooban. Kung kahit nasaan kang lugar, alam mo yung dapat mong gawin, papuri para sa Panginoon at mailuluwalhati po ang Diyos. Huwag tayo makiayon sa takbo ng mundo. Kasi baka Kristiyano ka dito, pero pagdating sa ibang lugar, hindi ka ng Kristiyano. Amen. Kasi nakikiayon ka na. Kung baka pagdating doon, naparkada mo, mahilig sa disco ka na rin total. Wala man dito si Pastor. Wala man dito si Brad. Wala man makakita sa akin. Diba? Sabi may magkaibigan niya raw nun, parehong Kristiyano. Ang bili ng pastor, pakaingatan niyo ang inyong pagiging Kristiyano kahit saan kayo pumunta. Medyo hindi niya masyadong naunawaan siguro yung sinabi ng pastor. Kaya kahit saan siya pumunta, hindi niya sinasabi ng Kristiyano siya. Pumunta pa siya sa diskuhan, inuman, wala siyang pinagsasabihan. Sinikrito niya. Iningatan niya ang pagiging Kristiyano niya. Nagkasama sila minsan, may kasama siyang isa.
ay nandun sila sa diskuhan. Isang araw, sumimba sila linggo. Oh, ikaw yung nandun sa amin nung sabi, Kristiyano ka rin pala. Kasi sabi ng pastor ko, ingatan ko pag hindi Kristiyano ko. Hindi niya naiintindihan. Pagkakala niya, huwag lang sabihin. Diba? Nadala siya kung ang apoy ko. Pag ikaw ay may gato, yung isang apoy pag inihiwalay mo sa karamihan, namamatay ang apoy. Namamatay yung baga. Pagsulo ka na lang. Pero pag ikaw ay, kaya napakahalaga ng pagtitipon. Pag ikaw ay nandun, magliliyap ka. Pero once nahihiwalay ka ron, wala ka nang, magsaglit ka, mga kalahating oras, dalawang oras, wala na pong apoyan. Kaya tayo, pag tayo nahiwalay sa ating grupo, sa ating paglilingkod sa Panginoon, pag tayo napalayo doon sa pinaka-umbrella, wala ka ng proteksyon. Mamahihirapan ka. Pili kang maagaw ng away, pili kang maagaw at mapunta ka at sumunod ka sa takbo ng mundo ito. Kaya sabi ng Panginoon, ialay ninyo ang inyong buhay na paglilingkod sa akin at huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Kasi yung po ang kadalasan nangyayari sa atin pag tayo napapalayo sa ating church o sa mga kasama natin, nakakagawa tayo ng hindi natin dapat ginagawa. Naaakit tayo, nadadala tayo ng mga tao na ating nakakasalamuha. Kaya sabi ng Panginoon, pag kayo dinala ko na doon sa lugar ng lupang pangako, huwag, sabi niya, ubusin niyo lahat ng tao doon, wala kayong titirang buwan. Kasi darating ang oras, dadalhin nila kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan nila. Sila yung magiging tinig sa inyo. At hindi po nila ginawang inubos kasi nakakita sila ng mga gandang babae, mga gandang tupa, hindi nila tinatan. Kaya ang nangyari hanggang ngayon, yun yung naging tinik ng Israel. Yung mga iniwan nila na yung dumami at ngayon yun yung nagbubumba sa kanila. Winawasak sila, pilit silang winawasak. Kasi sabi ng Panginoon, wala kayong ititira kahit isa. So sa atin po, dapat huwag tayong, kumbaga yung ating, sabi din ng Panginoon, yung ginawa niyo sa Ehipto, huwag niyo rin dadalhin dito. Kaya nung sila ay nasa ilang, lahat ng mga malalaki na at na-adapt na yung kaugalian sa Ehipto, namatay silang lahat sa ilang. Kasi hindi nila ma-adapt yung culture ng Panginoon. Ang lagi nilang nasa isip, maraming karne sa Ehipto. Bakit dinala mo pa kami dito? Moises, wala man lang dito kahit sibuyas. Diba? Dami nilang hinahanap, puro sila reklamo. Lahat ng reklamo, hindi na lang sila humingi sa Panginoon, nagre-reklamo pa sila. Kahit sila pinakakain ng 40 years po silang pinakain ng Panginoon at ang kanilang sandals, ang kanilang damit, lumalaki. Paglaki ng tao, lumalaki yung kanilang sandalyas. Paglaki niya, lumalaki yung damit niya, hindi naluluma. 40 years silang iningatan ng Panginoon sa ilang. At ang sabi ng Panginoon, pero lahat ng naging pasaway doon, hindi naman nakarating sa lupang pangako ng Panginoon. Tayo po sa buhay natin, yung ating pag-aalay ng ating paglilingkod sa Panginoon, sabi ng Lord, ialay ninyo ang inyong buhay na paglilingkod para sa akin. At huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Kasi pag tayo po ay nadala sa takbo ng mundo ito, tayo po ay maliligaw. Kaya nga lagi namin ini-encourage, magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Kasi ito lang po yung wala man kami sa kalapit ninyo, wala man kami sa tahanan ninyo, kasi hindi naman oras-oras magkasama tayo, pero oras-oras kasama nyo ang Diyos. At ito po yung magpapaalala sa inyo, pag kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, kahit isang verse lang o dalawang verse sa araw-araw, pag meron ka kung binubuklan, araw-araw kang may koneksyon sa Panginoon, araw-araw kang kumagamit yung koneksyon mo sa Panginoon, hindi napuputol, hindi napapatid, may proteksyon ka sa Panginoon. Hindi ka niya makakalimutan kasi araw-araw nakakapagbasa ka. At yung sulat po niya, ito po yung kanyang sinabi na, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Kapag ito po yung binabasa mo, ito po yung mag-guide sa iyo. Kaya napakahalaga yung ating pananalangin, yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Yan po yung armas natin na hindi piling tumpasan ng kahit anong klaseng armas sa mundo ito. Yan po ang kumbaga hindi kayang salagin ng kahit sinong tao magaling sa pagsalaw. Yan po ang pinakamakapangyarihang armas natin, ang salita ng Panginoon at ang pananalangin. Kaya ang sabi ko, lagi tayong manalangin sa ating tahanan, sa ating mga pinupuntahan, saan man tayo, manalangin tayo palagi sa Panginoon. At ang sabi ko sa Roma chapter 6 verse 11 hanggang 14, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos.
sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig ito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakaw kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Dapat po tayo na namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Dapat linis na tayo sa mga bagay sa mundo ito. Kumbaga, nandito tayo, pero ang ating puminamumuhay ang salita ng Panginoon. Nabubuhay tayo dito pero lagi natin pinagmamalaki ang salita ng Panginoon. Kumbaga, sa buhay po natin, kahit tayo narito sa mundo, pero ang ating pong sentro ng ating paglilingkod sa Panginoon ang lagi pa rin natin pinangungunahan sa ating sarili ay ang paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, pag tayo ay nakakunik lagi sa mundong ito, pag inalog yung mundo, maaalog tayo. Pero kung ikaw ay nakaangat, kumbaga yung pananampalataya ay nasa Panginoon, doon ka nakasentro, kahit umalog ito, hindi ka maapektuhan. Patuloy ka pa rin maglilingkod sa Panginoon. Kaya lagi mo sinasabi nga na huwag tayong tumingin sa tao, tumingin tayo sa Panginoon. Doon natin isentro ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Siya po ang makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Salamat sa Panginoon at tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng tagumpay sa lahat ng ating mga ginagawa at mayroon pong blessing na binibigay ang Panginoon. Kailanman hindi po magkukulang ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Hallelujah. Father God, salamat po Panginoon sa umaga nito, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, pagpalain, Father God, gaya ng iyong salita, Panginoon, na wala ito'y aming magawa, Panginoon, yung pagtitiwala namin sa inyo, Father God, maging 100%, Panginoon, at makuha namin, Panginoon, yung mga biyayang para sa amin, Panginoon. Salamat, Father God, pagpalain mo, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, yung bitawan ngayong umaga, Panginoon, ito'y maipamuhay, Panginoon, at magsilbing lakas sa amin at buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, pamdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord.